DOH, ECSO, DSWD, at ang PhilHealth para magtulong-tulong. Pera po ng taong bayan yan na mula sa apat na ahensya ng gobyerno. Para po ito sa mga poor and indigent patients. Kaya please check nyo po yung inyong mga personnel dyan sa mga malasakit centers. Mandated naman po ng law na tumulong kayo. Kasi may iba po dyan, saan napunta ang budget? Yun ang tanong natin dito. There is also a provision in the Universal Healthcare Act that premium subsidy for indirect contributors shall be included annually in the General Appropriations Act. Nasa batas po na dapat bayaran ng gobyerno ang premium para sa mga indirect contributors at mga walang kakayahang magbayad ng premium. Para na rin pinabayaan ng gobyerno ang kanilang responsibilidad na bayaran ang premium ng mga indirect contributors kung walang subsidy na ibibigay. Kaya nga po ngayon nagsasabi sa social media na bakit pa sila magbabayad sa PhilHealth kung ang gobyerno mismo ay tinatalikuran nito ang responsibilidad na magbayad ng premium. Kung hindi magbabayad ang gobyerno ng premium para sa indirect contributors, para na rin nating inaasa sa mga indirect contributors at sa mga manggagawa ang pagsusustain sa PhilHealth. Kaltas po ito sa sweldo. Pinagpawisan po ito ng ating mga kababayan. Dapat makinabang ang mga direct contributors dito. Dapat yung binayad nila, mas malaki pa yung makukuha nila. Meron dyan buntis, mag-asawa. 40,000 yung na-contribute nila yearly sa PhilHealth. Noong nanganak, 20,000 lang yung na-avail nila. Eh, ang problema, mandated silang mag-contribute. Marami pong galit. Maraming nalulungkot. Maraming nasasaktan, PhilHealth. Kaya nga, sabi sa social media, bawal magkasakit sa susunod na taon. We kept on urging PhilHealth to expand its benefit packages, especially for top 10 mortality diseases. Ito yung mga pinangako nyo, ha? Meron kayong commitment letter dito. Increase case rates, scrap its restrictive policies like the 24-hour confinement policy. Ito po yung kailangan mo magpa-admit ng 24 hours para i-cover ka po ng PhilHealth. At cover additional services like dental, optometric services, and assistive devices. Importante itong dental. Ilang beses lang po natin itong diniscuss dito yung dental. Salamat at i-cover ninyo next year. At salamat rin po doon sa tinanggal na ninyo yung single period of confinement policy kung saan po'y bawal i-cover sa loob ng 90 days yung same sakit. Ito yung tinatawag na no repeat sakit policy. Pasintabi sa kumakain. Pagka nagka-diarrhea ka, pneumonia ka, o nagka-bleeding ka, bawal i-cover within 90 days kung the same na sakit. Kalokohan naman yun. Sobra-sobra nga yung pondo ninyo. PhilHealth also recently approved the inclusion of dental services. Importante po ito sa bundok. Yung iba, ginagamit na lang yung sinulid para pangtanggal ng ngipin. I-cover nyo po yan. At itong importante rito, yung konsulta package ninyo, dapat po alam ng Pilipino. Napansin ko, 5 million lang po nakakaalam eh. Yung iba, hindi nila alam. Yung nakaka-avail, 5 million lang po. How about the other 100 million Filipinos na dapat mapaintindi? Salamat, tinaasan nyo po. Naging 1.7 na po ang inyong konsulta package. Importante, education campaign po dito. In addition to an emergency care benefit, glasses and optometric services for children, among others, ito po yung inyong pinangako. I also commend the recent approval of a second round increases in selected case rates by 50%. O kaya naman pala eh. Naaprubahan nyo nga sa loob ng isang linggo. Noon, since July 30, August, September, October, November, almost 5 months na po ang pag-hearing natin. Sabi nyo, pag-aaralan nyo. Pero kung gusto nyo talagang gawin sa loob ng isang linggo, kaya naman. Papasalamat din tayo sa ating resource persons at health advocates dahil kung hindi dahil sa kanilang pakikipaglaban, hindi matutupad ang dagdag na benepisyo dito. No? Kayo po yung sumusuri dito. Sulit ang ating pangungulit. It now
falls on the hands of PhilHealth to fulfill its promises. Sana po, President Ledesma, yung inyong pinangako, tinagurian pa naman kitang boy promise. Sana po maging boy tupad ka na po ngayong 2025 at inyong mga reforms na pinangako ay matutupad. The PhilHealth Board recently approved 284 billion corporate operating budget for 2025, reflecting various improvements in PhilHealth benefits. Uy, kaya naman pala. Ang tanong lang, how can PhilHealth efficiently implement its commitments for better healthcare benefits if no subsidy was allocated? Papakinggan po kita. Nakiusap ka, gusto mong ma-explain? Sige po. Gusto po ng taong bayan makinig kung anong plano nyo sa 2025. Gusto kong malaman mula sa PhilHealth ano bang nagawa ninyo sa pinangako ninyo at ano pa ang inyong planong gawin at tutuparin. Paano maapektuhan ng zero budget ang mga programa na papalawakin ninyo. As President Marcos said, PhilHealth has sufficient budget to do all the things that they want to do. Challenge po ito sa inyo. Saan nyo kukunin ang pondo para mas mapabuti pa ang serbisyo ng PhilHealth? Kung ginamit po sana ito ng tama ang pondo ninyo, hindi po tayo aabot sa puntong ito. The Commission on Audit earlier flagged that the 89.9 billion excess funds of PhilHealth could have been used to expand benefits of its members. The COA said the transfer of the unutilized funds to the National Treasury resulted in depriving the members of adequate and additional benefit coverage. Galit po ang tao ngayon dahil alam natin na maraming pasyente pa po ang naghihingalo, walang pambayad, ayaw magpa-hospital, takot magpa-hospital dahil po sa babayaran sa hospital. We also want to be clarified on the reported excessive budget allocated by PhilHealth for its 30th anniversary. Please explain po sa publiko, 138 million in total. Kasama na po dyan yung gala night amounting to 18 million, commemorative medal costing 4 million, special tokens totaling 30 million. Maraming pasyenteng naghihingalo. Ilang pasyente po ang masisave dito? Ilang buhay po ang masasalbar dito kung hindi kayo gagastos ng ganon kalaki? Ulitin ko po, mga mahirap na pasyente ang kawawa dito. Malaking tulong po sa mga indigent patients kung mapapaganda ang benepisyo ng PhilHealth para mabawasan ang kanilang gastos o out-of-pocket expenses. Imbis na ibayad sa ospital, pwede na po ito ipambili ng gamot, pagkain at iba pang pangangailangan. As we demand for PhilHealth to utilize their funds properly to benefit the poor, we should also support the agency in reaching this goal by providing sufficient funds to strengthen our country's health sector. More importantly, funding intended for health must be used and allocated for health. Let us be reminded that under the UHC law, Filipinos should be ensured that health care expenses are kept to a minimum. Unfortunately, we are still far from achieving this goal. And it may become even more difficult with a zero subsidy allocation for next year. Isa rin po sa ating priority sa hearing na ito ay ang ating healthcare workers. For this year, sa ating pangungulit, 27 billion was released by the DBM for the payment of HEA. Salamat po sa Executive Department at inyo namang obligasyon yan dahil services rendered na po yan. I would also like to report that we managed to allot funding for the unprogrammed appropriations. Nakiusap po tayo sa hearing sa ating leadership dito sa Senado na sana po ay maglaan rin po ng pagkukunan sana. Kahit na unprogrammed pa ito, nakabase po ito kung may excess collection, pero sana makapaglaan ng unprogrammed allocation. Unahin po itong mga health emergency allowances po. Kahit appeals na po ito, pag services rendered naman po ito, dapat po balikan ito.
ng DOH at ng DBM. In this hearing, we will continue to hear the concerns of several healthcare workers as this committee is committed to being an avenue for them to air out their concerns. Yan po ang pinangako ko sa kanila. Bukas po ang committee ito para sa inyo. Kahit saan po ako pumupunta ngayon, nagsisigawan pa rin. Imbis na sasalubong nila na Merry Christmas, ang narinig ko, hey, hey. Dahil yung ibang lugar, hindi pa talaga nababayaran ang health emergency allowances nila. Please, DBM, DOH, dito po ang ating mga healthcare workers para sa kanilang health emergency allowances. As we demand for PhilHealth to utilize their funds, marami pa pong issue dapat dito na ating tatalakayin. We also seek updates on the medical assistance programs of the government in line with the Republic Act 11463 or the Malasakit Centers Act. At tinitingnan natin ito ng mabuti sa ngayon dahil meron po mga ilang nababahala na bakit hindi po sila matutulungan dahil zero budget na po ang PhilHealth. Ipapa-explain po natin ang ating DOH dito. Na ito naman pong Malasakit Center, it's a one-stop shop. 4 na ahensya po ito. DOH, ECSO, DSWD, at PhilHealth para magtulong-tulong. Pera po ng taong bayan yan na mula sa 4 na ahensya ng gobyerno. Para po ito sa mga poor and indigent patients. Kaya please check nyo po yung inyong mga personnel dyan sa mga malasakit centers. Mandated naman po ng law na tumulong kayo. Kasi may iba po dyan, ayaw tumulong. Alam nyo, dito sa gobyernong ito, dito sa ating pagsiservisyo, please lang, pera po ng taong bayan yan, ibalik po ninyo sa taong bayan. May ilan dyan. Alam nyo, kung gustong tumulong, may paraan. Kung ayaw tumulong, may dahilan talaga. May makonsensya naman kayo. Hindi nyo po pera yan. Pera po ng taong bayan yan.